Magandang araw sa iyo, kaibigan. Ako nga pala si Nats. Halika at samahan mo akong pagnilayan ang salita ng Diyos dito sa Landas ng Pag-asa. Kaibigan, nakikinig ka ba ng maigi? Ang pagninilay natin para sa araw na ito ay sesentro sa kahalagahan at mabubuting dulot ng tamang pakikinig. May tatlong uri ng pakikinig na nais kong ibahagi sa inyo. Ang unang klase ay ang pakikinig upang matuto. Ito yung nakikinig para makakuha ng karunungan na maaring gamitin sa pag-asenso o pag-unlad. Ang pangalawa naman ay ang pakikinig upang umunawa. Ito yung nakikinig tayo upang magawa nating makatulong. Ang isang tao nga daw na nagmamahal ay nakikinig. Ang pangatlo naman ay ang pakikinig upang maligtas. At ang ibig sabihin natin dito ay ang pakikinig sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan. Kahit sino na merong tenga na maayos ay maaring magawang makinig. Lumilitaw lamang ang problema natin kapag nakikinig tayo pero hindi natin ginagawang tumugon ng tama. Kagaya na lamang ng mga tao sa ating pagbasa ngayong araw. Si Jesus, makikita natin na medyo siya'y nagpapanghinayangan at sumasama din ang loob sapagkat itong mga taong ito na kanyang tinuturuan ay hindi nakikinig. At dahil doon sila ay papunta na sa kanilang sariling kaparusahan at kapahamakan. Nakikinig nga sila, pero hindi naman sila tumutugon ng tama. Sa totoo lang, kaibigan, ikaw at ako, paminsan-minsan ay hindi rin tumutugon ng tama sa utos ng Diyos. At dahil dyan, dapat kapareho natin ang kapalaran ang mga taong iyon na nabanggit sa ating pagbasa. Papunta na sa kapahamakan, papunta na sa kaparusahan. Pero meron ba tayong pag-asa? Meron tayong pag-asa. At ang pag-asa natin ay nagagaling sa walang kapantay na pagmamahal ng Diyos. Alam natin na tayo ay mahal ng Diyos at ayaw niya na tayo ay mapahamak o maparusahan. Kung kaya naman gumawa siya ng paraan at ipinadala niya ang kanyang buktong na anak, ang ating Panginoong si Jesucristo. Si Jesus sa buong buhay niya ay naging masunurin, nakikinig at tumutugon ng tama sa kalooban, sa kautusan ng Ama. At dahil doon, tayo ay nagkaroon ng landas tungo sa kaligtasan. Dahil sinabi na kung sino man ang naniniwala kay Kristo ay maliligtas sa kaparusahan at kapahamakan. Kaya napakalaking biyaya ng ginawang tamang pagtugon at pakikinig ni Jesus sa kalooban at kautusan ng Ama. Anong dapat natin gawin ngayon, kaibigan? Dapat tayo ay mabuhay ng may pasasalamat. Pasasalamat na naipapakita natin sa ating pagsunod sa kanyang kautusan, paggawa ng mabuti, paggawa ng tama, pagsisilbi sa ating kapwa at pagmamahal sa mga tao nasa paligid natin. Tulad na lamang ng ginawa ni San Francisco ng Assisi o Saint Francis of Assisi na isang tunay na lingkod ng Panginoon. At yang tunay na paglilingkod ay nagawa na hindi lamang ni San Francisco kundi ng marami pang banal at mga santo. Kung kaya naman kung kaya nila, ay kaya mo rin, kaya ko rin. Kaya nating lahat na umaasa sa grasya at lakas ng Espiritu Santo. Kaya nga sa pagtatapos sa ating pagninilay, ang encouragement ko sa inyong lahat ay hingin sa inyong pagdarasal ang lakas at grasya ng Espiritu Santo. Hingin natin ang tulong ng banal na Espiritu upang tayo ay makapakinig ng tunay at makatugon ng tama sa utos,
kalooban ng Diyos. Kaibigan, kung na-bless ka ng maiksing reflection na ito, paki-like at paki-share ang video. Maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Ulit ako si Nads na nagsasabi sa inyo, sa pagninilay, sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!